sa Wycliffe Handbook of Preaching and Preachers, page 215. Siguro, kilala po niyo ito kung sino, si Warren Wiersbe. Kung kayo nakilala niyo yan. About po sa witnessing. Noong si William Sancter ay pastor ng Methodist Church sa Scarborough, siya ay may isang medyo lokong miyembro na sinubukang maging masigasig na Kristiyano. Sa kasamaang palad, ang lalaking ito ay may kakulangan sa pag-iisip at kadalasan ay gumagawa ng mali. Habang nagtatrabaho bilang isang barbero, ang lalaki ay nagsabon ng isang customer para sa isang pag-aahit. Lumapit sa kanya na may nakahanda na labaha at nagtanong, ganito po ang tanong, handa ka na bang makipagkita sa iyong Diyos? Napakaano yung tanong kasi medyo mayroon ng problema sa isip. Ang takot ng lalaki ay tumakas na may sabon sa kanyang muka at ulo. Natakot siya dahil labaha . So siguro naman kahit may tama yung isip, kasi barbero naman siya, binibiro lang. Ayun nyo mga kapatid, nabanggit ko po ang bagay na ito. Tayo po, napakahalaga po ng patotoo ng isang Kristiyano. Isang Kristiyanong masasabi natin o mananampalataya na binago talaga ng Diyos. Kumbaga, habang tinitingnan natin ito, tinitingnan natin yung ating sarili, ano nga ba ako? Ako ba talaga mayroong pagbabago sa buhay? So mga kapatid, napakahalaga po ng patotoo sa ating buhay. Mahalaga sa isang mananampalataya ang tunay na pagbabago dahil magiging patunay po ito mga kapatid na kapag nagbabahagi ng Ebanghelyo ay talagang, na alam natin ang Ebanghelyo ay talagang bumabago ng buhay, hindi naman ang nakakapagpabago yung ating patotoo, but the power of the gospel pa rin. But sa pag-iinganyo, kapag nakikita yung ating mabuting patotoo, pwedeng makadagdag na makumbinsi na sila'y makinig talaga ng Ebanghelyo. So, mga kapatid, itong binasa ng ating MC, mula po verse 11 to 24, si Pablo po ay patuloy na nagpapahayag na hindi niya tinanggap ang Ebanghelyo sa itinuro niya sa mga taga-Galasya, na ito po ay mula sa alinmang relihiyong gawa ng tao. So, o pagsasanay mula sa ibang tao, hindi po. Tinanggap niya ito at alam natin, natalakay natin ng mga karaan, mula po ito kay Kristo mismo, na inihayag ng Diyos ang kanyang anak na si Jesus kay Paul sa pamamagitan ng kanyang biyaya. Kumbaga, yung pagpapahayag ng Diyos kay Pablo, ito ay masasabi nating biyaya lamang. Kahit sa atin, hindi tayo marapat na pumasok sa kaharian ng Diyos dahil tayo makasalanan. But the grace of God, sa kanyang habag, tayo po ay minarapat. So, mga kapatid, kaya si Pablo po, sumulat sa mga Kristiyanong taga-Galasya upang pigilan po sila saan? Dahil sila nga po ay nakukumbinsi na o tumalikod na, ayon nga sa ating tinalakay, tumalikod na sa tumawag sa biyaya kay Kristo. So ang grupo pong ito, mga kapatid, ay pumasok po sa iglesyang ito matapos maniwala ang mga taga-Galasya sa tunay na mensahe ng Ebanghelyo. Alam natin, libre po ito sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo at pagkaalis ni Pablo doon na. Itinuro po ng mga grupong ito sa mga hintil na ang Kristiyano daw po ay dapat sumunod sa batas ni Moises upang tunay na maligtas. Kumbaga, kilala nila si Kristo, nanampalataya sila kay Kristo, pero kailangan dagdagan. Magkaiba naman po, tayong nabiyayaan ng kaligtasan bilang ligtas, dapat magbunga bilang ligtas. Hindi po para makumpleto yung salvation natin, kailangan tayong gumawa ng mabuti. Magkaiba po yon, di po ba? So, noong nakaraan po mga kapatid, tinalakay natin, last 2 Sunday, ang mensahe natin, walang ibang dapat nating panindigan sa buhay pananampalataya ay ang tunay na Ebanghelyo.
Ebanghelyong bumabago ng buhay sa isang makasalanan. At binigyan natin ng pansin para ma-recall natin, ma-remind natin kung kayo ay nandito no that time nung ating pinangaral. Una po, ang nag-iisang tunay na ebanghelyo. Then second, ang patunay na walang ibang ebanghelyo. Nilinaw po natin yon. So ngayon po, sa ating pagtalakay, makikita natin sa kanyang pagpapatuloy na pinapaliwanag ni Pablo ang tungkol sa ebanghelyo, tila talagang nandun yung kanyang kalungkutan dahil nga po na kay bilis na tumalikod ang mga mananampalataya ito sa ebanghelyo, yung biyaya ng Diyos kay Kristo Jesus. So mga kapatid, para mas lalo nating maintindihan, para makita natin kung paano pinagtatanggol ni Pablo at kung paano pinatunayan sa kanyang buhay na may right siyang ipagtanggol ang ebanghelyo ito, tingnan natin ang ating pag-uusapan ay ang tunay na epekto ng ebanghelyo sa buhay ng tao laban sa maling ebanghelyo. So, the true effect of the gospel on human life against po the false gospel. So mga kapatid, ang gusto ko pong minsay sa umagang ito para may giya po yung ating kaisipan sa pakinig, dapat panghawakan ng mga tunay na mananampalataya sa kanilang buhay ang bisa ng nag-iisang tunay na ebanghelyo sapagkat bumabago ito ng buhay ng tao. Sana makita natin yung sinasabing kapangyarihan na ito ng ebanghelyo, yung pagbabago ng buhay, hindi kaagad nakatakbo tayo, dati ako manginginom, ngayon hindi na umiinom. Dati ako ay maraming bisyo, hindi na ako nagiinom o nagbibisyo. Ang gusto kong makita natin matinding pagbabago na ginawa ng Diyos, yung ikaw na sumampalataya sa Kanya, inalis ka sa galit ng Diyos. Na dati ikaw ay nasa kapangyarihan ng kadiliman, dinala ka sa kaharian ni Kristo, sa liwanag ng Kanyang kaharian, yun ang malaking pagbabago. Which is, ang gumawa noon ay yung kapangyarihan ng ebanghelyo, wala nang iba. Hindi po mga relihiyon o anumang paniniwala natin. Paniniwala sa kapangyarihan ng ebanghelyo. Kaya mga kapatid, huwag namang mangyari tulad ng mga Galatian believers na sa tindi ng hirap ng buhay o maraming dumarating na mga iba't ibang turo, ay tayo po ay tumalikod din. Huwag po nating tatalikuran ang tumawag sa atin. So mga kapatid, dalawang puntos lang ang gusto kong sabihin sa inyo. The strong basis of defense to the true gospel. Ang matibay na batayan ng pagtatanggol sa tunay na ebanghelyo. Pangalawa po, ang katibayan ng isang tagapagtanggol ng tunay na ebanghelyo. So, papakita natin doon sa sinasabi ni Paul sa mga taga-Galacia, evidence of a defender of the true gospel. So, mga kapatid, mapansin natin, ang unang argumento ni Pablo na ginawa niya sa kanyang, yung kanyang ipinangaral sa kanila ay hindi po isang, kumbaga ito'y pinangarap lang niya o inisip lang niya. Kumbaga, ito po ay hindi ito ebanghelyo ng tao. So mga kapatid, ang madaling salita po, si Paul po ay hindi nangaral ng ilang reliyong aral na kinuha mula sa ibang tao. Mapapansin natin, sa susunod na talata, pinapaunawan ni Pablo na ang tinuturo niya ay ibinigay sa kanyang binigay sa kanya, direkta, saan po? Direkta mula sa Panginoon. Mga kapatid, pinipilit ko pong hinaan. Kasi po, masyadong malakas ang boses ko sabi ng mga kapatid, parang pastor, baka pumutok ang ugat mo. Pero itatry ko po kasi ang totoo po, kami pong mga Batanggenyo, malalakas ang boses. Kung kayo makakarating doon sa amin, talagang parang nag-aaway pag nagkukwentuhan. So, ganun pa man, biyaya ng Diyos. So, unang dapat nating tingnan, yung katibayan ng tunay na ebanghelyo. Although pinakita na natin ang mga nakarang pangaral, pero mas lalo po nating tingnan. Bakit po may ebidensya yung katibayan ng ebanghelyo, yung katibayan ng ebanghelyo? Sabi po sa ating talata, pansinin nyo. Verse 11 and 12. Babasahin ko po. Sapagkat nais kong malaman ninyo, mga kapatid, na ang ebanghelyo na aking ipinangaral ay hindi ayon sa tao. Malinaw po yun.
sapagkat hindi ko ito tinanggap mula sa tao o itinuro man sa akin, kundi sa pamamagitan ng pahayag ni Jesucristo. Malinaw po, kundi sa pahayag mismo ng Panginoong Jesucristo. Isang ebidensya po ito, pagpapatunay ni Paul na ang kanyang ipinapangaral ay hindi kaisipan niya. Hindi kaisipan ng tao o anumang relihiyon. Direkta galing po ito sa Panginoong Hesus mismo. Alam natin ang senaryo, Daan Damasco, tinawag siya. Ayon po kay Pablo, pinapakilala ko sa inyo ang tungkol sa ebanghelyo na aking ipinangaral na hindi ayon sa tao o mula sa tao. Ito po ay hindi na-impluensyahan sa pamagitan lamang ng tao. Yun po ang dapat nating tingnan. Pinapaunawa ni Pablo sa mga mananampalataya dito sa Galacia, matibay, maliwanag na batayan ng katotohanan. Yung tunay na ebanghelyo na nagligtas sa kanila, ganon din sa atin. Hindi tayo mapupunta sa lugar na ito kung walang ebanghelyo, tama? Pwedeng gamitin na naanyayahan ka, pero hindi mo nababatid na yun ay pahintulot ng Diyos na makarating ka dito para mapakinggan mo ang kapangyarihan ng ebanghelyo. Mga kapatid, ang ebanghelyo nagligtas kay Pablo sa mga taga-Galacia, ganon din sa ating panahon, hindi po nagbabago yon. Gaya ng ating pangaral nakaraan, hindi naman talaga pwedeng baguhin, hindi naman pwedeng baloktutin talaga ebanghelyo. Meron lang talagang nagbabalok. At tayo mga pagpahayag ng pananaw, pwede tayong madaya, pwede tayong mabaluktot ng mga maling guro. So mga kapatid, tulad ko na bawat na nandito, patuloy po siyang bumabago ng buhay sa sino mang tatawagin niya. Kaya po tayo nandito, I believe, kayo po ay kinilos ng Diyos, tinawag kayo ng Panginoon. Ang point natin, ang maliwanag na katotohanan, si Kristo mismo ang nagpahayag ng katotohanan kay Pablo para makapagsalita siya ng may ganap na otoridad tungkol sa ebanghelyong nahayag sa kanya. Tandaan po natin mga kapatid, hindi niya kailangang ikumpara ang ebanghelyong pinangaral niya sa alinmang tinatawag na ibang ebanghelyo. Alam natin sa panahon, maraming ebanghelyo. Batid po niyan, hindi na natin kailangang isa-isahin. Hindi niya pwedeng ikumpara yon para patunayang totoo ang kanyang sinasabi. So mga kapatid, kailangan nating ihambing ang ebanghelyo na ating narinig mula sa mga tagapangaral, tagapagsalita dito sa pulpito. Kaya nga, ang challenge po sa bawat isa, kung kayo may Biblia, kaya maganda nga sa atin habang tayo nag-aaral, may hawak tayong Biblia. Tingnan ko nga kung tama ang sinasabi nitong si Alaing pastor na ito. Maganda po, meron po talaga, ang daming source, para makita natin kung tama ang pinapangaral ng nangangaral. So mga kapatid, ito bang ipinakong Kristo sa krus na namatay at muling nabuhay, ito ba yung ating pinapakinggan? Kung ito ay naiiba sa ibang ebanghelyo ni Kristo, hindi po tunay na ebanghelyo. Kung magkaiba. Maliwanag sa ating natalakay, sabi ni Pablo, kahit angel. Di ba ang sarap pakinggan? Wow, bumaba ang angel para mangangaral sa akin. O kahit kami mismo, o sino mang mangaral ng iba sa aming pinapangaral, nung sabi, sumpain. Grabe po. So yun doon ang dapat nating tingnan. Pangalawang makikita natin dito, aside doon sa evidence ng tunay na ebanghelyo sa pagpapatotoo ni Paul, yung kanyang testimony. Patotoo ng buhay na binago. Pansinin niyo mga kapatid, yung argumento niya. Ang sabi po dito sa verse 13, pansinin niyo, sapagkat inyong narinig ang uri ng aking dating pamumuhay sa Judaismo, kung paanong marahas kong inusig ang iglesia ng Diyos at sinikap na wasakin ito. 14. At ako'y nanguna sa Judaismo nang higit kaysa marami sa mga kasinggulang ko sa aking mga kababayan.
higit na masigasig ako sa mga tradisyon ng aking mga ninuno. Para patunayan ni Paul, yung tunay na ebanghelyo, sinasabi niya yung dati niyang buhay. Kumbaga, kinote ko po yung sinabi ni David Guzik, ang halaga ng isang personal na patutuo ay hindi limitado sa mga may napakalaking kwento ng pagbabagong loob tulad ng ginawa ni Paul. Nakikita rin natin ang kaluwalhatian ng gawain ng Diyos sa mga nag-iisip na sila ay may boring na patutuo. Minsan hindi nila makita yung gawain ng Diyos, yung kaluwalhatian ng Diyos sa mga binago. Hindi po boring na pakinggan ang mga binago ng Diyos. Like ni Paul. Grabe po siya. Ang kinakalaban niya, Diyos na malilikha. Ang kinakalaban niya, yung ibanghelyong nagliligtas sa maraming tao na kanyang ililigtas. Tulad natin. So, hindi po boring yung patutuo ni Pablo o kahit sino man sa atin. Isinalaysay ni Pablo na sa buong buhay niya, nagkaroon siya ng labis na pagkasuklam sa ebanghelyo. Grabe po. Na siya ay isang mortal na kaaway nito at isang sumisira sa pangalan ng Kristyanismo. Yan po si Paul. Para ipakita sa mga gurong ito at sa mga hindi naniniwalang siya'y apostol ng Panginoon, ito na ang kanyang binabanggit. Ito na yung kanyang argumento. Tungkol sa kanyang dating paniniwalang relihiyon ng mga Hudyo, batid niya lahat ito. Sa paniniwala, pagsasagawa ng Judaismo, ibig sabihin gaya ng pagkakaintindi nung panahon na siya ay nag-aral. Alam po niya yon. Kaya hindi pwedeng babaluktutin ng mga gurong ito yung ebanghelyo. Walang ibang pinaglalaban si Paul kundi yung mabuting balita ng kaligtasan, yung ebanghelyo. Ito po ay hindi lamang relihiyon ni Moises, kundi ito ay sa relihiyong iyon na naiintindihan o isinasagawa ng mga Hudyo upang sa kanyang panahon, sa pagsalungat sa mga Kristiyano. Alam po niya yon, mga kapatid. Sa relihiyong iyon, pinapakita ni Pablo na siya ay higit na nakikilala kaysa karamihan ng mga tao. So, mga kapatid, hindi po matatawaran ang kanyang pagkadalubhasa sa relihiyong Hudyo. Kaya maraming hindi makapaniwala sa kanya. Kaya sa mga taong tumitingin ay nagduda ang kanyang pagbabalik loob. Kasi grabe ang kanyang paghamak, grabe ang kanyang pag-alipusta sa tunay na ebanghelyo. So, ang isang kahanga-hanga dito, kahit ganun pa man ang kanyang buhay, siya po ay tinawag ng Diyos. Ang totoo, siya po ay binago ng Panginoon. Siya ay ginawang banal kay Kristo Jesus. Maliwanag sa mga aklat ng Pilipos, alam natin yan, chapter 3. Napakaganda ng senaryo niya doon ay pinaliwanag yung kanyang credential. Pero ang ginamit niya doon ay basura lang yan. Basura lang daw po kay Pablo. Inari niyang kalugihan ang lahat ng bagay na kanyang pakinabang. Basura ang lahat ng bagay na meron siya. Ano po ang kapalit? Makilala ng lubos si Kristo. Higit pang makilala si Kristo. Sana kung ano man yung ating tinalikuran before na dati nating ginagawa, ang motive natin o yung goal natin sa buhay, mas makilala pa ang Panginoon. Yun po si Pablo. Ito yung isang pinatunay ni Pablo kay Timothy. Kaya may right po siyang sabihin. Anong sabi ni Pablo kay Timothy? Nakipaglaban siya sa mabuting pakikipaglaban ng pananampalataya. Ano po sinabi ni Pablo kay Timothy? 1 Timothy chapter 6 verse 12. Ipaglaban mo ang mabuting pakikipaglaban ng pananampalataya. Panghawakan mo ang buhay na walang hanggan, kung saan ka tinawag, at ipahayag mo ang mabuting pagpapahayag sa harapan ng maraming mga saksi. Ingatan daw. Ang isang nakita ko dito, sinasabi ni Pablo, ingatan yung pinangahawakang buhay na walang hanggan. Mga kapatid, kung ikaw ay totoong
kinatagpo ng Diyos at ikaw ay sumampalataya at tumalikod ka sa kasalanan, mayroon kang buhay na walang hanggan. We are saved by faith, di po ba? Hindi pa nga lang magkakaroon ng kaganapan pagbalik pa ng Panginoon. Pero ang point ko, para makita natin na talagang panghawakan natin yung mabuting balita na nagligtas sa atin, tingnan natin yung binigay ng Diyos na buhay na walang hanggan. Lagi kong idinidin ito, walang ibang pinakamahalaga sa buhay. Kahit anong yaman mo, kahit ang dami mong narating sa buhay, kahit kilala ka sa lipunan o tanyag ka, kung hindi naman ligtas ang kaluluwa mo, ikaw na ang kawawa sa balat ng lupa. Mahalaga po ang kaligtasan. Kasi lahat tayo ay mamamatay. Diba? Hihiwalay ang kaluluwa. Kaya si Pablo, sabi niya kay Timothy, ingatan mo, panghawakan mo yung buhay na walang hanggan. Doon ka tinawag. Tinawag tayo ng Diyos para magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya ang challenge ko po, kung ikaw ang tatanungin, kapatid, tayong lahat, kasama na ako dahil nung pinag-aaralan ko to, talagang sabi ko, oo nga, Panginoon, gaano ko nga ba pinangahawakan yung pananampalataya sa Ebanghelyo? Kaya, kung ikaw ang tatanungin, gaano mo pinapahalagaan ang totoong Ebanghelyong tumawag sa iyo? Tandaan natin, hindi tayo nagpursige. Sige na naman, Panginoon, iligtas mo naman ako. Hindi! Ang Diyos ang tumawag sa atin. Wala tayong karapatan doon. Pasya lang ng Diyos, batay sa kanyang mercy and grace. Di ba? Ang tanong nga, gaano mo pinapahalagaan ito? Mga kapatid, nakikita ba ang mabuting patutuo mo? I-evaluate natin sarili. Yes, hindi naman tayo perfecto, nagkakamali naman talaga tayo. Pero tandaan natin, dala-dala natin ang pangalan ng Panginoong Hesus. Mahina tayo, sumasabit tayo, nagkakamali tayo, pero saan man tayo makarating, mag-shine tayo. Kasi ang turo ng Panginoon, kayo ay asin at ilaw. Para yung mga makakakita na maliliwanagan, magpupuri din sila sa Ama. Huwag tayong gumaya, although may tama yung wala naman tayong tama, katulad ng barbero eh. Maging buhay na patutuo tayo, mga kapatid. Tandaan natin, ang dala-dala natin, kapag nakilala mo si Kristo, dapat kaakibat na ng puso mo yung gospel. Hindi lang ibabahagi mo ito, ayon kay Pablo sa Filipos chapter 1 verse 27, ang inyo lamang buhay ay maging karapat-dapat sa Ebanghelyo ni Kristo. So hindi natin kayang solo yun. Kailangan natin ang suporta ng biyaya ng Diyos, mga kapatid. Tulungan tayo ng Panginoon na maging buhay na patutuo tayo, mga kapatid. Pangalawa po, ang katibayan ng isang tagapagtanggol ng tunay na Ebanghelyo. Ito ako, lagi ko pong iniisip itong verse 15 eh. Basahin ko po sa inyo yung verse 15. God's call from His grace. Pansinin niyo, mga kapatid, ang tawag ng Diyos mula sa kanyang biyaya. Yan ang dapat nating makita dyan. Verse 15. Ngunit nang nalugod ang Diyos sa akin, ay nagbukod buhat pa sa sinapupunan ng aking ina at sa akin ay tumawag sa pamamagitan ng kanyang biyaya. Pansinin niyo, mga kapatid, iniisip ko ito bakit ganito? Si Pablo, sa sinapupunan pa lang ng kanyang nanay, tinawag na, tama? Nalugod na ang Diyos. Ay bakit dumaan pa doon na magiging kalaban ng Ebanghelyo? Kung siya tinawag ng Diyos. Isipin po niyo ito. Kaya sa senaryo ng Biblia, minsan yung masama ay may layunin ng Diyos sa kabutihan. Totoo po yun. Ibig sabihin, sino ang nagtakda kay Pablo? O sino ang nagpasya mula sa kanyang kapanganakan?
siya ay maging isang mangangaral at isang apostol. Pero ang malaking question nga sa akin bilang tao, ay grabe po, Panginoon, habang inanong, bakit po naman pinadaan pa doon? Usigin yung mga Kristiyano, papahirapan ng mga Kristiyano, kakalabanin na Ebanghelyo, kakalabanin kayo. Dumaan pa siya doon. So mga kapatid, ang Diyos ang tumawag sa kanya mula pa sa sinapupunan ng kanyang nanay. Ang ibig sabihin, ang Diyos sa kanyang mga lihim na layunin ay tinalaga siya upang maging isang apostol. Ito po ay hindi nangangahulugan na siya ay aktual na tinawag yung nung bata, kamuspusan pa siya. Nagkaroon na siya ng gawain sa ministeryo. Hindi po, wala tayong mababasang ganun eh. Tinawag siya ng Diyos nung siya ay naglalakad sa daang Damasco. Alam natin yan, ang istorya. Maliwanag na si Pablo ay dinisenyo upang maging isang mahalagang instrumento sa pagpapalaganap ng tunay na relihiyon. Tunay na pananampalatayang Kristiyano sa pamamagitan ng tunay na Ebanghelyo. Kaya, hindi ako nagdududa, sana tayo wag din magduda kay Paul, yung pagbabago ng kanyang buhay, talagang may bisa yung kapangyarihan ng Ebanghelyo. Ang kanyang pinangaral mismong ipinahayag sa kanya ng Diyos, si Kristo po yun. Ito yung Ebanghelyong dapat ipangaral sa mga Hintil. Anong sabi sa verse 16? Na ipinahayag ang kanyang anak sa akin upang siya'y aking ipangaral sa mga Hintil. Hindi ako sumangguni sa sino mang laman at dugo. So yun po, malinaw po. Ang Diyos po ang tumatawag. At kapag ang Diyos ay tumawag sa atin, magkakaroon po ba ng pagbabago? Yes! Magkakaroon ng pagbabago. Kasi hindi si Joelito ang tumawag sa inyo. Hindi, pangalan ko po yun. Hindi tao ang tumawag sa atin. Diyos, kapag tinawag ka, pag inilapit ka ng Ama kay Kristo, babaguhin ka. Kahit pa anong tigas ng puso mo. Kahit pa anong uri ng buhay mo na sabihin natin pinakamasama sa balat ng lupa. Pag ang Diyos ang tumawag, babaguhin ka. Like Paul. Ito pa isang dapat nating makita. Pagtawag ng Diyos kay Jeremiah, bago po siya inanyuan. Jeremiah 1:5, binasa kanina ng ating MC. Bago kita inanyuan sa sinapupunan, ay kilala na kita. Wow! Wala pa eh. Tama, yung Ephesians chapter 1 verse 4. Dinalaga na tayo sa mula sa walang hanggan. Ano ang purpose? Para maging banal at walang kapintasan. Sorry, mukhang babasagin ko pa ito ha. Pasensya na po, malikot po eh. So, mga kapatid, kahanga-hanga ang Diyos. Kaya kung ano ka man ngayon, kung ano man ang senaryong pinagdanan mo sa buhay, ngayong naiintindihan mo na, lahat yan ay plano ng Diyos, masama man, mayroong kabutihan. O, napapalakas na naman ang boses ko. Si Juan Bautista, maagang tinalaga para sa gawain. Pwede po ba akong magkwento? Minsan lang naman po. Kasi ako po, kahit ngayon hindi ko lubos na maintindihan. Kasi nung araw po, musician po kasi ako, gusto ko sa music lang, ministry, tutugtog. Tapos na-assign sa mga visitation, Bible study. Pero hindi ko po pinangarap ang magpastor. Kasi mahirap po ang pastor. Hindi ko po dinidiscourage yung kung tumutubo sa puso nyo, gusto ko rin magpastor. Ang pagpapastor hindi po ginugusto. Tawag po yan ng Diyos. Ay, ibig ko sabihin, gusto ko pong magkwento sa inyo. Ako po ay muntik na naging adik. Salamat, hindi. Isang magsasaka. Ako po, kung alam niyo yung pagsasaka, ako po yung nagkakaingin sa bundok. Laman ako ng kabundukan at kabukiran. Ibig sabihin, kabukiran, patag. Nag-aararo ako. Bakit po nangyari yun sa akin? Kasi po, grade 4,
tuwing bakasyon po, nagpupunta kami doon sa Agoncillo, nandun po yung lupang tinatrabaho eh. Tumutulong po ako sa mga magulang namin, tumutulong kami. Eh pag mag-opening na ng class, bihisa na mga kapatid ko. Napansin ng tatay ko, hayaan niyo ako magkwento ha. Napansin ng tatay ko, hindi ako nagbibihis. Ano, Joey? Ba't di ka ba nagbibihis? And tatay po kasi isang salita yun eh. Hindi ako naimik. Pero sa puso ko, hindi sa ayaw kong mag-aral. Gusto kong lumipat ng eskwelahan. Bakit po? Ang mga pinsan ko, doon sa isang barangay, malapit lang sa lugar na yon, doon mag-aaral. Kasi para magkakasama kami. Kasi bakasyon, naglalaro kami. Grade 4 po, hindi po rin ako nagbibihis. Kung ayaw mo pumasok, wag. Ang tatay ko, alam ko po yun eh. Isang salita eh. Ay, walang nagawa. Huminto po ako 5 years to 6 years. Kaya po ako naghasikaso ng kabundukan, nagsasaka. That time, mabuti naman akong tao, kahit ako yung nagbibisyo noon, masipag naman ako, hindi ko pinawabaya, para hindi mahalatang nagbibisyo. Yun ang yung palusot po yun eh, para hindi So mga kapatid, one time, may oras pa naman tayo eh. Alam niyo yung paggamas? So mga Batanggenyo, alam yung gamas, lilinisan ng palay. One time po, ang kabila po, yung mga pinsan ko, pag sundo sa gulod, ang mga pinsan ko ay, sige na, tayo na Joey, pababa. Sunset doon, palubog ang araw. Tatapusin ko lang ito. Makasundo ko sa ibabaw, naupo ako. Hawak ko si Dulos, yung pangtanggal ng damo. Ganyan ako. Napaluha ako sa sarili ko. Sabi ko, ganito na lang ba lagi ang buhay ko? Ito na lang ba ang routine ng buhay ko? Sa umaga, akit sa bundok, kukuha ng pagkain ng baka. Nag-aalaga po ko mga baka. Tapos, pagka naihanda yung pagkain, kakain, pupunta sa araruhan, mag-aararo. Tapos hapon, aakyat na naman sa bundok, kukuha ng pagkain. Tapos, schedule ng pagkakaingin. Yon time pong yon, naluha ako. Biglang, nagliwanag ang isip ko, papasok ako. 15 years old, grade 5. Totoo po yun. Kaya minsan, pagpasensya, sumisimplang po ako sa pronunciation. Kasi, tumigas na yung dila. Kasi, 5 years to 6 years eh. So, tinapos ko po yan. Pangarap ko po ay civil engineer. Pero dahil po mahirap ang buhay, marami kami nag-aaral, nabigo ako. Hanggang sa, yun, tuloy-tuloy po ang buhay. Hindi ko alam, makatapos ng high school, nagpunta ako dito sa Manila, nagtinda ako sa Alabang, nabilanggo pa nga ako doon sa Munting Lupa. Hindi, wala akong kasalanan na nadamay lang. Kasabihin nyo, talaga namang sama pa na ni Pastor. Di po, kasi mayroong barkada ang pinsan ko, doon kami natutulog. Pag-a-apply kasi ako sa abroad noon. Doon tumakbo, hinabol ng mga pulis. Nagkataon kami umiihir that time, alauna ng gabi. Pumasok kami sabay-sabay, pati yung bumato sa palengke. So, napunta kami ng Muntinlupa. Madali sabi po, yung senaryo ng buhay ko, di ko alam, di ako nakapag-aaral ng civil engineer. Pero napunta po sa mga pag-aaral tungkol sa Biblia. Yun po. Kung saan na umaatin ng mga seminar, Bible school, gano'n. Hanggang saan napunta na sa Reform. Yun po ang senaryo. Hindi mo alam yung plano ng Diyos. Kahit ginusto mo ito, pero minsan, hindi yun ang linya ng Diyos eh. Si Pablo dumaan sa tinding pag-usig sa iglesia, sa ebanghelyo, pero dinala siya, tinawag siya ng Panginoon. Kaya sabi ni John Calvin, nais niyang ipakita na ang kanyang tungkulin ay nakasalalay sa lihim na paghirang ng Diyos at siya ay inordinahan bilang apostol, hindi dahil sa siya ay nag-ayos ng kanyang sarili para pagsasagawa ng ganoong katungkulan sa pamamagitan ng kanyang sariling kasipagan o dahil na unawaan ng Diyos na siya ay karapat-dapat na magkaroon. Ipinagkaloob ito sa kanya dahil bago siya isinilang, siya ibinukod na ng lihim na layunin ng Diyos. Hindi natin alam. Hindi natin kayang ipaliwanag. Pero makikita mo na lang, nandun ka na sa kalagayan na minsan ayaw mo. Isa sa ginamit na matinding mag-encourage sa akin ang asawa ko. Marami akong beses sumuko, ayaw ko na, ang hirap. Mahirap po magpastor.
10 o 50 miyembro, papakisamahan mo ng ayos. Kasi iba-iba po ang ugali. Pero pag tinawag ka nga ng Diyos, talagang sasamahan ka. Pansinin nyo si Joseph, ganong sama ng ginawa ng mga kapatid. Inihulog sa balon, ibinenta. Pero ang nakakatuwa, doon sa Genesis 50:20, masama man ang ginawa nyo sa akin, inilagay sa kabutihan. Bakit naligtas yung kanyang bayan? Nagkaroon ng taggutom kasi. Ang Diyos ang pinakamataas na pinuno ng sansinukob. Hindi siya biktima ng mga pangyayari at mangyayari. Hindi po. Kinokontrol niya ang mga pangyayari at mangyayari. Kabilang ang mga makasalanang gawain ng mga tao para sa ikabubuti ng kanyang mga tao upang matupad ang kanyang mga layunin. Ano yung pinagdadaanan mo ngayon? Dumiretso ka lang kung ano yung plano ng Diyos. Paano mo malalaman ang plano ng Diyos? Basahin mo ng basahin ng Biblia. Tingnan mo mga halimbawa sa Biblia. Masasama ang ginawa pero inilalagay sa kabutihan. Mga kapatid, hindi natin lubos na maisip ang plano ng Diyos. Kahit nung pa pinili na tayo ng Diyos, di ba? Ito ang nais na patunayan ni Pablo, ang kanyang pagbabago ng buhay ay alinsunod po saan? Sa layunin ng Diyos upang maging mabisang mangangaral ng tunay na ebanghelyo. Alam natin ang buhay ni Pablo, dumanas siya, binubugbog siya, palutang-lutang sa tubig. Pero ang pusa, 2 Corinthians chapter 11, mababasa nyo doon, ilang beses siyang hinagupit. Ako nga po, sumali ng fraternity, muntik ng nalagas ito, yung final paddle. Wag po, sa mga kabataan, wag kayong mahirap po yun. Si Pablo, tinding hagupit ang naranasan niya. Pero ano po ang puso ni Pablo? Inaalala pa rin niya ang iglesia. Ang point natin, ang tinawag ng Diyos sa pamagitan ng kanyang biyaya ay tiyak na magkakaroon ng pagbabago dahil sa kapangyarihan ng tunay na ebanghelyo. Pagdidiin po, nangyayari ang mga bagay na ito, alam natin, yung buhay ni Pablo, kinatagpo siya ng Panginoon sa daan Damasco. Isa pang gusto kong idagdag dito, yung verse 20, para mapatunayan natin. Sabi sa verse 20, tungkol sa mga bagay na sinusulat sa inyo, sa harapan ng Diyos, hindi ako nagsisinungaling. Gusto niyang patunayan yon. So, binago talaga siya ng Panginoon. Ito yung sinasalita niya sa pagtukoy na makita. Nakita niya si Pedro, Santiago sa Jerusalem. Kasi inaakusan siya na yung kanyang aral galing lang sa mga apostol. Naturuan silang siya ng mga apostol. Pinaliwanag dyan. So, naninindigan si Pablo, taimtim na naninindigan, yung kanyang pahayag ay totoo. At maliwanag sa huling chapter, sa huling talata, sabi niya, sa 23, narinig lamang nila na sinasabi, siya'y dating umuusig sa atin, ngayon ay pinapangaral niya ang pananampalataya, dati sinikap niyang wasakin, at kanilang niluwalhati ang Diyos dahil sa akin. Wow! Nagpuri ang mga nabahaginan niya. Di ba ang sabi natin, maging mabisa tayong patotoo. Binago talaga ang buhay natin. Pwede po ako magkwento, baka naman sumobra na. Kasi po ako manginginom. 2 years po akong di umuwi sa amin. Pagdating ko, datingan ng mga kabarkado, kasi habol nila, tumutugtog kasi mahilig sila sa music. Pagdating ko po, dala-dala, 3 galon ng lambanog, may mga gin, ganun. Kasi bagong dating ako. Pero sa maiksing pagsasabi, hindi po ako nakumbinsi nila.
Sige na, minsan ka lang namang sasyat. Siyempre, gusto ko maging patuto sa kanila. Tapos, sige, kung hindi ka uiinom, tugtugan mo na lang kami para maging masaya naman. Hindi ko pa rin po pinagbigyan kasi pag ako naging promotor ng music doon, lalong lalala inuman eh. Lasing na yung uncle ko. Sige na, Joey, pagbigyan mo na eh. Dati mo namang ginagawa yan eh. Ano? Hindi pa rin po. Huling-huli po nga, tatay ko po nung di pa mananampalataya. Inakbayan ako, sige na, Joey, pagbigyan mo na sila eh. Mga bisita mo sila eh. Tatay, hindi ho. Daling salita, kinabukasan po, nagbalikan po mga kabarkada ko. Palakpakan sila. Talagang nagbago na. Wag na natin pagbigyan na natin siya. Talagang nagbago na siya. O hanggang ngayon, nire-respeto po ako nila. So mga kapatid, gusto kong sabihin, kasi pinag-uusapan natin yung bisa ng Ebanghelyo. Talagang tayo po ibabaguhin. So, mga kapatid, kung meron akong kinakausap dito na matagal niyang ninanais sa puso na siya ay magbago, ang tatagpo lang sa iyo, Ebanghelyo ni Kristo. Gaano man kasama ang ginagawa mo, higit sa lahat na babaguhin ka ng Panginoon. Yung katayuan mo bilang makasalanan na nasa ilalim ng galit ng Diyos, na deserve sa walang hanggang kaparusahan, babaguhin nyo ng Ebanghelyo, ang kamatayan at muling pagkabuhay ni Kristo. Yung kanyang kamatayan, tinubos tayo. Then yung kanyang muling pagkabuhay, bigyan tayo ng pag-asa na tumingin lang sa hinaharap na kaluwalhatian. Yung kanyang muling pagkabuhay, iniligtas ka sa tiyak na kapahamakan, magpapatuloy mula umpisa hanggang sa pagbabalik ni Kristo. Siya'y nananatiling mamamagitan sa atin yung sa kanyang muling pagkabuhay, na upo siya sa kanan ng Ama, hindi para magkuya-kuya-kuy, kundi patuloy ang kanyang pamamagitan sa panahon na tayo ay bumabagsak, ibabangon tayo sa tulong ng Panginoon, ipagtatanggol tayo sa Ama. Bakit po? Ang Ama ang nagbigay kay Kristo. Kaya, pangangalagaan tayo ni Kristo. Ang Ama nagbigay. Ang sinunod din ng Panginoong Jesucristo ay ang kanyang Ama. Kaya natupad yung layunin ng pagliligtas mula pa sa walang hanggan. Ikaw yon, ako yon. At ikaw na nakakadinig ngayon, tina-challenge kita. Lumapit ka sa Panginoon. Walang ibang kikilalanin mo sa habag at awa ng Panginoon, si Kristo lang. Siya ang Ebanghelyo. Siya yung mabuting balita kung gusto natin ng pagbabago. Ang pinakamabisang pagbabago na ginawa ng Diyos, yung ialis ka sa galit ng Diyos. Kung hindi ka maialis sa galit ng Diyos, dahil lahat ng tao ay makasalanan, deserve na mapahamak. Kung hindi ka maialis doon, kalagim-lagim, walang hanggang kaparusahan. At tayo namang mga mananampalataya, huwag nating baliwalain ang minsang ibinigay ng Diyos na hindi naman ito mawawala, pero huwag nating bigyan ng kalungkutan ng Diyos sa paraan ng ating pamumuhay na hindi tayo namumuhay sa kabanalan. Pagpalain tayo ng Diyos, samahan tayo ng Panginoon. Ama, kami po ay lumalapit sa inyo na may pagpapakumbaba. Salamat po sa iyong mabuting layunin. Bagamat hindi kami katulad ni Pablo, pero may iba't iba rin po kaming pinagdadanan. Pero ang isang malaking pagpapala po ay kami nandito. Maaring unti-unti niyo pong pinapaunawa sa amin ang inyong mabuting layunin. Higit sa lahat, yung layunin nyo mula pa sa walang hanggan, na iligtas mo ang inyong mga tao sa pamamagitan ni Kristo. Salamat po dahil masasabi namin bilang kami sumampalataya sa Panginoong Hesus, kami po ay nabiyayaan ninyo ng kaligtasan dahil yun po ang inyong mabuting layunin. At patuloy kaming dumadalangin na patuloy kayong magligtas sa bawat isa sa aming kalagitnaan. Pagpalain niyo po ang bawat isa sa amin. Pahalagahan namin ang Ebanghelyong nagligtas sa amin. At patuloy na pagbulay-bulayan ng mga taong tila may pag-aalinlangan pa sa kanilang katayuan sa harapan mo.
pagbulay-bulayan ang ginawa po ninyo sa krus ng Kalbaryo. Pagpalain niyo po ang bawat isa sa amin. Kayo po ang siyang maluwalhati sa umagang ito. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.